Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 10:05. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabyanan, good morning, good morning. Mayong aga gid sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas sa programa Radyo Journal. Unang nga Lunes sa bulan sang Marso tuig 2026. Isa na naman sa mga inspiring story ang aton sa di mabatian mga kabyanan sa karon kapag pangalagad. Pero syempre pa, aton sa iyang kumustahon, no? Ang pila sa mga aton sa iyang nabatyagan for this morning. Nagawaog kita sa nagakatabo mga kabyanan sa bahin sang aton sa nga mga overseas Filipino workers. May isa nang napatay, no? Ako sa diin dito iya sa bahin sang Israel matapos nga gin-atake sang missile. Ang amo iya nga pungsod ang nag-atake sa ang pungsod Iran, no? Sa bahin sang Israel. Ginapa-alerto na sa gobyerno sa Pilipinas ang mga aton sa diya embahada, particular man sa bahin sang Middle East nga kung sa diin may ara sang mga ginpang atake, no? Ang pungsod Iran sa bahin sang Dubai, kag iban pa nga mga pungsod iya mga kabyanan sa Middle East. So maghalong-halong sa mga may pamilya, no? Sa bahin sang ara sa Middle East mag-contact gid, no, sa mga inyo sa ni pamilya diri sa Pilipinas. Luyag man naton hibaluon, no, na-report na kaina ni Miriam Grace Araneta sa programa ni JP Hervas ang balita issue kagiban pa sa bahin naman sang DMW, no, ang Department of Migrant Workers nga kung sa diin preparado ang amo iyang ahensya sa paghatag bulig sa mga OFW naton nga nagapangita o nagapangayo sang assistance. No less than the President, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-remind man, nagapahibalo nga nakahanda ang aton sa iyang mga government agency sa pagsabat, no? Kag pag-extend sang bulig sa mga overseas Filipino workers. Damo sa mga cancellation of flights mga kaabyanan. And may ara kita kilala, no, from Europe nga kung sa diin ang iya sinitani nga layover sa bahin sang Middle East pero gin cancel, no, canceled ang flights, so nag rebook para nga makapauli sila this weekend, no, diri iya sa Pilipinas. So aton lang gid, no, pangamuyon nga matapos na ini kag makaara, no, maka-seek shelter ang mga naapektuhan sang sining pagpang-atake mga kaabyanan sang pungsod Iran sa mga pungsod iya sa Middle East. Kay naman hatag sa aton sang pag-asa
through the program of Balita Issue sa bahin sang heat index, no? Kag idiot naman mabatyagan naton ini ang kainiton mga kabyanan sa peak hours sang alas 12 o kung 10 o'clock gani, no? Alas 10 tubtob alas 3, no? Ang ining peak gid sang pagbatyag naton sang kainiton sang palibot. Particular nga makadugang sang painit, no, ang heat index nga ni sa mga mainit man bala ako sa mga matagas man nga mga buildings hindi makahaboy masyado ang hangin, no, may mga nagasagabal o kung may nagaupang. So maghalong-halong lang mga kaabyanan sa mga ginahimo naton for today. As mentioned man sa aton sa niyang pagpangalagad for this edition, ang isa na naman, no, sa mga benepisyaryo sang gobyerno nasyonal through the government agency nga Department of Social Welfare and Development sa ilas nga programa ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pamatian naton ang isa na naman sa inspiring story, no, as beneficiaries sining programa sang gobyerno. Kung ara na siya sa aton nga line mga kabyanan, si Jessie Ortega sang Guimaras, no, hibalo naton bala ang mga iyasin iya nga mga i-share sa aton, no, as beneficiaries sang programa sang Department of Social Welfare and Development. Ara siya sa aton nga line si Jessie. Jessie, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Good morning, ma'am. Thank you, good ma'am. May aga sa tigpalamati sa Radyo Pilipinas. Ako gali si Jessie P. Ortega sa Buenavista, Guimaras. Yes. So, medyo mahina imo sulod, Jessie, ha? Ang imo siguro microphone, dumalayo sa imo, no? Kumusta dira sa Buenavista ka, Jessie, no? Sa subong, ma'am, medyo mainit. Subong ang panahon. May ara man medyo maron, pero sa subong, ari ko sa handong para save kita. Oo. Pero ano, ang palibot da, kumusta, mainit? I know dira kaya sa nami ang huyop sang hangin and hindi masyado mainit. Jessie? Hindi, gawa ma'am kay ari ko subong sa palibot sa akon nga garden. Mabatian ako, ma'am. Yes. So thank you gid ha sa imong nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. I know nagabiyahe ka sa tricycle. Nauntat imo biyahe. Wala ko gabi. Ginaano ko na siya, ma'am, Na-service. sa mga delivery, sa mga products. Okay. So ano ka mga year, Jessie? Nakasulod sa Pantawid Pamilya Pilipino Program? Sa ano lang, 2023, ma'am. 2023. Pila ka bilagoy mo kabataan? Sa subong, ma'am, wala pa ko bata, single, pa ko bago lang ko graduate sa Guimaras State University, BS Agriculture. Okay. So bago lang ikaw, no? And sang 2023, pila ka mo kabilog sa inyo pamilya nga nangin beneficiary sang program? Ako lang gid isa, ma'am. Ikaw lang. Ang imo nga parents, how? Ano ang mga Ang trabaho? akon nga po, ang akon mama is ma'am, ng vendor, tapos akon papa farmer. So ano nga, pila na edad mo sang 2023? 20 25 ko subong mo. 25. Okay. So 22. So bali nakasulod pa kamo sa sa program, bisan isa lang ikaw? Oo, ma'am. So 2023. Together man sa ako nga family, ma'am. Ano? Together man sa ako nga family, nangin isa man kami ka beneficiary, ma'am. Oo.
So balik pila ka bilang imo mga manghod, may mga manghod ka o konsolo ka lang? Ako ang manghod na may magulang ko isa. Aduha ka mo ka magutod. Isa ang bali ako ang agot. So duha ka mo, ikaw ang agot, nakasulod ka mo 2023, that time 22 years old ikaw. Ma'am. Pero nakasulod pa ka mo sa program. No, si papa mo ano iyang trabaho? Si Papa farmer lang gid siya ma'am dire sa may Gimaras. Mhm, mhm. Pwede mo kami maano, kay curious man ako, Jessie, no, nga ako sa edad mo nga, kay andi bala ang mga beneficiaries ng programa is 18 years old and below. Ma'am. Oo, so ba nakasulod ba ka mo, no? Kay ikaw ang agot, Jessie, di ba? Ako ang agot. Aha. So ano nga mga experience abi or ano ang pangabuhi sang pamilya Ortega sang time nga wala pa kamo sa program? Ang kabuhi sang Pamilya Ortega is mabudlay ma'am. Ang kapigaduhon may ara mga ups and downs but stay together man gyapon kung ano man ang mga problema nga masugata gapadayon sa gyapon kung ano man mga struggles bala ginaistoryahan kung ano mga problema together sa DSWD nabuliga kami to pagi sa pagpananom sa among nga pagpananom ginaano siya namon ginasagod siya namon para ang mga program nga nahatag sa amon so mapadako siya namon expand sa namon kag makabulig man sa amon nga pamilya ma'am. Oo, pero sa 2023 bali graduate ka na or nag-eskwela pa? Wala pa ma'am, eskwela pa ako. Mhm. Ano year mo that time sang amo na nga year sang 2023? 3 years ago. Second year ko yat. Second year or first year ay Ano nga course 2025 gani? lang ako nag-graduate ma'am. Ho? 2025 Ano nga ko kurso mo nag-graduate. gani, Jessie? BS Agriculture ma'am. Ano na year mo subong? Bago lang ko nag-graduate ma'am. Bago na galing na-graduate. So 'di ba may ara man na kamo na ano na panawag board? May ara kami board exam. So wala pa Kaluyan board exam. Wala pa ma'am process pa ko subong. Mhm, mhm. So na-mention mo ang mga siguro do kabudlay gid no sang time nga wala pa kamo sa programa. May specific ka nga luyag i-share sa amon kung ano ang siguro na experiensyahan mo or ang nabudlayan mo sang amon nga time nga kusadiin way pa kamo sa program. Ang akon nga na experience is una-una kabudlay gid ang mga pag-eskwela sang una because nga wala kami bala salakyan, wala kami ang pamasahe medyo layo tapos medyo magasto siya. So together sa tulong nakabulig sa amon nga mahagan-hagan ang amon nga pangadlaw-adlaw kag hindi man maggawa mabudlayan si mama kag si papa ko ma'am. Mhm, mhm. Pero ang magulang mo that time, nakagraduate naman siya, Jessie, no? Ang ako nga brother ma'am is wala siya nakagraduate sa college. High school graduate lang siya ma'am. Mhm. Nga, why siya nakagraduate, how? Tungod sa kapigaduhon man sa una, nangita siya ubra para makabulig man sa amon nga family. Mhm. Pero ang why siya nangita scholarship, kabalanta may mga government agency man nga naga-offer sa mga scholarship, why siya nag-try? Ang magulang ko la siya kay ano na siya mamahuyaon nga lalaki. So ako kay arisgado ko nga lalaki
Gapangita gid ko medyos or pamaagi nga gusto ko gid makatapos sa pag-eskwela. Sinong inspirasyon ni Jessie nga aluyag yagid nga makatapos ang pagtuon? Una-una gid mamang akon inspirasyon ang akon family. Ang family ko always sila nagasuporta sa akon. Mhm. Sila naga-push sa akon kung ano nga akon mga handom, ano gusto ko matupad sa akon kabuhi. Always nila ginahambal sa akon nga pangamuyo ka perme salig ka sa Ginoo kay ara gid sa Bible nga God will provide gid always. Salig lang ta sa Ginoo kay ang Ginoo gid maghimuno sa tanan aton nga kinahanglanon. Kung ano man yang mga circumstances nag-aabot sa atong kabuhi, mga challenges, normal lang na yang mga challenges na nag-aabot sa atong kabuhi. But ang imong tagipusoon, padayon man sa gyapon kung ano ginban bala ang imong handom sa imong kabuhi kag kung ano imo gusto nga plano sa ulihi kay wanyo kung magsalig kaya sa Ginoo kung hatag ginaya sa Ginoo para sa imo amo ginaya malabot mo sa ulihi. Mhm. So bali gina-expose ka sang imo nga mga ginikanan sa ano no, sa kamatuoran nga dapat magpanikasog kag makatapos ang pagtuon, Jessie. Ma'am, amo ginang always nila nga ginambal sa akong kay ang papa ko wala siya nakatapos ang pag-eskwela. So amo to pag-graduate ko ang una-una ko ginpasulob ang tuga ko gid siya kay para mapa-experience siya ang umangkon paano man bala mag-graduate ang iya bata tapos gindidikit siya nga father. Hmm. And kahit do late ka na nag-graduate, no? Edad mo is 24? 25 na ko 24. Oo. Na late ako abi kay Na-delayed ikaw kay because lain ang una ko nga course nga nakuha before. ano yung course na Though ginkuha una? ang una ko nga course is ang hospitality management. Mhm. So galing ang akon nga gina-pursue gid is ang akon bala lab sa akon nga mga tanom. So nangita gid ko pamagi nga mag-focus sa tanom kag hasta subong mo na ang akon nga ginatutukan gid ang pagpananom gid siya, ma'am. Mhm, mhm. So, sang time, no, kay hospital management, mga pila ka year nga amo na nag-focus ka sa amo nga course? Sa una naka 2 years ako, ma'am. Nag-eskwela ko 2 years. But though wala ko balagana sa ulihi. Datam kay naabutan ako sang pandemic. So wala ko gana mag-ubra sa mga activity ang nahiligan ko na magpananom kay tungod pandemic pananom na lang nga pananom. So amo to nag-ship ko tapos gintun-an ko siya amat-amat. Madamo man siya failures. Una-una, kapila man ako ma-fail, amat-amat. So, kung ma-fail ka, hindi lang always nga fail ka lang. Dapat mo siya gali tunan para someday kung ano man siya maging successful. Mm. Mm. So, sino naman nag-influence sa imo nga magkuha sa agriculture? Na-influence ko na, ma'am, sa isa ka farmer. So may nakita ko ang isa ka farmers nga naami balagya nga pananom. So na-encourage ko nga why not kung ako man be matanom. So nagtanom ko pero ang ako nga tanom feel siya hindi siya manami. Mhm. So isa to kabutang nga nag-motivate man sa akon nga kagulingon nga i-pursue ko ang agriculture nga course balaan ko nga amo ginang dako nga makabulig sa akong kag ang akon malang skills ma-enhance pagin Mhm. ma-develop, ma-expose ko nila kung mapa-attend ko sa mga training, seminars. So isa man nakabutang para sa akon nga makakuha ko idea kang ma-apply man sa akon mga pananom, ma'am. Mhm. And ang imo nga parents, for example, si papa mo, naka-influence man sa imo nga dapat kuhaon mo agriculture? Oo, ma'am, si papa kay isa sa ka farmer. So ang nakita-an ko man bala isa man sa nga permi man fail man ang ila. Pero amo na siya nga ginperso ko kay
para itun-an ko siya nga hindi ma-feel man siya pero gamay lang nga hindi gyud siya totally amo na nga ginatun-an ko siya para mangin successful ang mga pananom ma'am. Mhm. Pero sa saan ka nagpa-member bilang katapo ikaw sa Ampalaya Farmer Philippines? Antalong farmers dira sa Guimaras. Ah, dugay na siya mga 2018. Sa una bala ang pananom lang ko ng the age of 15 gapananom kasugod na ko pananom pero ang tanom gamay lang siya nga tag 10 ka puno, Mhm. 20 pero laban siya fail. So sang nag-pandemic amo na to na motivate ko namat-amat ko siya tun-an Mhm. nag-eskwela ko agriculture. So ang nakapananom ko subong mayara na mga 1,000 ka puno, hektar Mhm. na siya, nagalabot na sa hektar. So dako nga bulig ang Guimaras State University man ang pagtudlo, ma-enhance man ang akon nga skills padayon sa agriculture nga kurso. So, prior sa na may mga trainings na, no? May mga, syempre, aside from Guimaras State University, kay dira ka nag-graduate, Jessie? Ma'am, O, mga sa Guimaras seminar, State University. body mo, syempre, ang Department of Agriculture. Wala ka nagpasakop sa Young Farmers Challenge? Isa man ako ka-awardee sang Young Farmers Challenge Oh. 2023. So ang funded nga nabaton ko namon is 80,000 ang napaobra namon ang J&J Agriventure Farm located at Barangay Tinadtaran, Buena Vista, Guimaras. So ang pan nga ginhatag nila as subong amo na ang ginapadayon ko ma-develop sa ang ginatag sang Young Farmers Challenge, ma'am. So napuslan man no, ang mga iyasang ahensya sang gobyerno nga mga programa para sa mga pamatanon nga mga agriculture. So kami diri sa Radyo Pilipinas nagadayaw no sa mga young farmers so kung pareho sa imo Jessie no. Hopefully ang imo ginapangumahan o kanang umanga gina cultivate nimo bali mga separate na siya sa kay tatay mo, kay papa mo or imo na ginaya nga gina umabali. Ah, una-una ma'am wala kami duta abing Mm. personal. So Mm. nagarenta kami. Yes. Tapos ako na siya ga-manage ma'am. Si papa ko bali siya kuha ko siya manug-obra man sa amon farm. Tapos may sweldo man siya. Mhm. Mhm. Tapos ang amon example may palay kami. So ang palay amo man ang amon ikonsumo. So isa man nakabutang makabulig sa amon nga family kay ano lang siya, nagalibot-libot lang siya. So tapos nag-aarkila lang kami sa mga duta, ma'am, kay wala kami personal nga duta. Mhm. Mhm. Pero compensated man ang imo nga panahon sa mga imo nga na ano bala na produce nga mga tanong nag-concentrate ka lang bala sa ampalaya o kag talong? Hindi ma'am, naga-crop rotation ko. Example, matanom ko subong ampalaya, sunod, Okay. talong, cucumber. Ginalain-lain ko siya tanom. Tapos wala lang ko gatanom sang isa ka crops. Kundi nagatanom ko sang damo nga mga commodities because nga may times Mhm. man ang isa ka commodities mabarato, mayarang sa biyak mamal. Amo nang akon nga sekreto para maskin maagyan ko sang barato Mhm. sa piyak mo naman siya bawiong kay mas mahal naman to siya. Mm. Mm. So sa isa ka tuig mga kapila ka ka-harvest? Ang amon na magtanom kami is magsugod sa 45 days. No. Maka-harvest na kami na every 4 days. Mhm. Example sa talong, ang amon nga harvest is every 4 days gina siya ma'am. Ang ampalaya every 4 days gina siya ang amon harvest. Once makatanom na kami, maisip kami 45 days. Continue na sa harvest namon every 4 days, 4 days ma'am. Mm.
Yes, yes. Dali lang gid. Maghatag ako na isang pila ka mga pahanumdom, Jessie ha. Kay nakita ko di ba sa akon monitor ang imong background no, naga-reflect sa aton nga ano, hindi ka kitaon masyado. So masaylo ka ang positioning mo siguro dapat sa likod wa isang silak sang adlaw ha. Kay hindi man nami ang aton nga ano. So maghahatag ako mga kabyanan sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik kami kay Jessie no sa amon sa iyang pag-inistoryahan ay as an inspiring story bilang beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Standby. Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contribution. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time mga kabyanan, it's 10:33 sa ato nga pagpangalaga diri sa programa Radio Journal. Tagapamati gihapon kami mo sa amon sa diing inistoryahan with Jessie Ortega from Buena Vista, Guimaras. No? Ang aton sa iya nga paghibalo sa iya sa mga experience as beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Jessie, yes, okay na siya. Belang taon naton kay daga monitor kita Jessie mo para nga mas manami kag makilala ikaw, no? Makita ang imo sa nga itsura sa aton sa iyang istasyon, no. So siguro ipakita ko ang mga slides no nga ginsent mo o kung ginapadala mo sa bahin man sining imong mga pananom, no. So aside from you, aside ka papa mo, may mga bulig pa ikaw sa uma?
Subong mamay ara kami isa lang pero kung medyo budla lang lang nga mga olobrahon pero ako gid siya nagapangamot gid siya sa tanan nga tanom ma'am. So ikaw gidya. Ikaw gidya ang Ako nag-aasikaso. nagyaya oo ma'am kay mas nami nga mabala mo abi sa tanom kung ano bala ang kulang siya kung ano ang needs ang isa ka tanom kung ikaw nagapangamot gid Yes, since nga beneficiary ikaw sa Pantawid Pamilya Pilipino program, ano nga mga siguro benefit man nga nahatag or nakabulig sa inyo pamilya ining 4-piece? Nakabulig man ini siya sa amon ma'am sa amon man nga family ma-develop man ang amon mga self-confidence pagid ma'am. Tapos nakabulig man isa ini sa mga community naton dira sa may Serom. Nagabulig man ako through 4-piece beneficiary. Nagabulig man ako sa ila tudlo para ma-enhance man ang ila nga pananom sa San Nicolas Buenavista Guimaras. Ginabuligan ko man sila through kay Ma'am Marigold sa LGU Buenavista nga masubaybayaman ang pananom dito sa may Serom Buenavista Guimaras. So subong ano nga stage na ang imo nga gintanom, Jessie, mga imo produkto? May ara kami subong ma'am lain-lain nga commodities, may ara man may gapamunga, may ara man subong may mga bag-o tanom, may ara man sa growing pa lang siya. Iban ma'am. Wala Na-mention, man nagapareho. oo, yes, Jessie? Wala man siya nagapare-pareho kay different area. Sa piyak nga area may tanom dito, may sa piyak patapos na. So tanom kami bag-o na maliwat. So every 35 days to na-mention mo after pagkatapos ng 35 dias pwede na ma-harvest, no? Ma'am. So bali may ginadalaan ikaw nga merkado o kung may mga trader nga dara mismo nagakadto sa imo nga uma. Thank you kami sa Guimaras State University ma'am because nga ginatagan kami sa market day every Wednesday. Kung sa diin nga amon nga product nga ma-harvest dere ginadala na siya dito na siya gina-market namon sa Guimaras State University sa main campus. Every Saturday ang amon nga product gina-market man sa Macline public market. Every Saturday ara kami sa may Macline Buenavista Guimaras. Ang amon nga cucumber ang marbes namon ginadala siya kay Ma'am Grace Rosario ang tagiya sang Guimaras Wonders. So ginapasulod niya sa Iloilo Supermart ma'am. Okay, dira gali, no? Tingala ko do permi ng fresh na da mo nga mga utan ang dara sa bahin sa amo nga supermarket nga gin-mention nimo. Pero na pahayag mo man kay ina nga sang mga before sang 2023 nga nakasulod kamo sa Pantawid Pamilya Pilipino program. Ang kabudlay, no? Na-mention mo ang kabudlay kay transportation. Anong kalayo inang imo uma sa siguro kay sa Guimaras State University? Ang hindi ko siya maano kung ano kalayo. Pero sobra mga 6 kilometers halin diri sa amon. Sang una wala ka pa sang salakyan, subong may ara ka na sang ano na siya panawag, tricycle? Ma'am kaluyan sa Ginoo kay sa padayon nga pagpananom. So nakabakal ta tricycle nga para gamiton kargahan sa mga product. Sang una isa man ako kakargador sa eskwela ko kargador man ako. So ginakarga ko mga product sang iban sa
salakyan, pero sa subong ang ako naman nga products ginakarga ko sa akon mismo man nga salakyan. Mhm. So amo na ang success story no nga sa pagpaninguha kung sa diin wa ay nag-give up. Siyempre, pila na subong imo tricycle? Isa, duha, tatlo. Isa pa lang ma'am subong. Amat-amat lang kaluyan man sang Ginoo kung kaluyan gid man ta makadugang ta isa pa gid. Oo, tapos kung next time naman kung kaya na ti mga ano na no, mga truck na Jessie. Pwede gid siya ma'am, wala limit ang magandom pero paninguwa gid ang isa ka butang nga himuon naton. Okay, okay. Yes, so sa karon may palay ka mo nga ginatanom aside from the vegetables. May palay ko subong ma'am is 2 hectares ma'am ang akon nga palay subong. So kaya man no sang mga tenant o kung mga nag-rent ang pagbayad man sina sa ano no pagbayad ninyo no sa mga arkila? Makaya man siya amo na siya dapat nga kung isa ka farmer kinahanglan mo gid siya nga tun-an. Sometimes may mga pest aga-attack, may mga circumstances man nagaabot but ang importante gid siya itun-an gid naton isa-isa. Kung isa ka farmer hindi lang dapat nga pagtanom mo pabayaan mo siya, dapat paninguhaan mo gid siya nga sagudon, mangin productive ang iya nga bunga, maka-harvest ka nga dako, makabayad sa mga arkila naton. So ginatingwaan gid naton nga hindi gid siya dapat malugi ma'am. Okay, so naplastar na ni Jessie ang iya sini iya nga ano ni iya ni sini nga laragway as a farmer no kag mangin successful agriculturist later on makapasar sa board isa na sa mga pangamuyo mo Jessie. Ma'am, isa man na siya handom sa akong nga kabuhi nga Pero- manginisa ka Pero sa license inyong board agriculture. Ang sa subong wala pa ko idea mangunsan o ang next. Mhm. So dapat mag ano kagid ha magkuha sang board no parang licensed ka na gid nga agriculturist pwede ka bulos sa mga ma-retire nga mga opisyales sa Department of Agriculture o kung sa Department of Agrarian Reform. Jessie? Yes, ma'am. Mhm. And Kali- kumustahon ko imo nga love life? Ang akong nga love life, ma'am, healthy gid siya because nga una-una is syempre isa man kita ka vegetable farmer so pakaunon ta siya utan man perme para healthy man siya always. Yes, So, so dapat may kung ano man inspirasyon, ang mga- di ba? Amo na siya isa man na kabutang para mangin healthy. So ginistorya man namon kung ano man ang amon nga mga problema, amon nga mga gusto man nga handom sa akon. So ginabuligan naman ko sa farm, support niya ko always. Siya man mismo nagatulod sa akon kag isa man sa nga na-encourage ko man nga magtanom maskin sa sagwa balay nila makakuha mas lang pang laswa-laswa lang ma'am. So kanami lang pamatian kung may inspirasyon ka no and syempre pati give back po pa ya sa parents mo the time sang nag-graduate ikaw and then bulig pagid no since nga syempre naga-edad ang mga imo ginikanan Jessie. Yes ma'am. So, bago ko ikaw buyan, may mga messages ako nga pangayoon sa imo ha. And siguro unahan ko sa parents mo, anong mensahe mo nga luyag mo ipalabot sa ila? Sa akon nga parents, sometimes naga-away-away mga pero normal lang na siya. Amo ginaya akong palangganay kamo. So una-una is ang parents ko gadyang nag-motivate man sa akon. Sila man ang number one supporters ko, mga palangga ugid na sila ya. Always sila naga-support, nagahatag sa akon comfort,
sila man nagalaygay sa akon nga kung sakto ba lang ako mga desisyon, kung diin ko padayon. Kag sa mga parents ko, pasalamat ko sila kay gintudloan gid ko nila sa may kadlok sa Ginoo, kag ginpakilala gid ko nila sa Dios, para makilala ko ang Dios, ma-guide ko man, makabulig man ko sa mga tawo sa ngara sa akong palibot, ma'am. And may mensahe ka sa Department of Social Welfare and Development, since nga daw sa akong assessment daw estable na imong pangabuhi, Jessie? Thank you gid ma'am sa DSWD sa mga support. I hope nga damo pa kamo nga mabuligan, hindi lang sa akon, may sa iban pa nga may masunod pa sa mga makabulig, magapadayon sa gihapon, kung ano man ang gusto naton mahandom someday, amat-amat nga malabot. Thankful gid ko sa inyo kay ako through sa inyo sa Young Farmers Man, nabuligan man ako, ako no self-confidence, sa una abi mahuyaon ko, hindi ko gusto nga ako bala may kasalamuha nahuya ko, pero subong amat-amat na siya kabalan. Pero thankful ko sa inyo, isa inakabuta nga nadula nga akong pagkahuya sa ma-share ko man ang akong mga experiences. May mga kilala ka man nga mga beneficiaries sang 4Ps dira sa Guimaras? Mayara man kami ma'am sa Stero, may mga kilala kami, pero amo na siya ma'am, ginabigaman namon sila, para ang ilang pananom, through in the ma-develop man siya, kag isa ina nga kabutang nga makabulig man sila ang ilang mga kinanglanon sa sulod nila panimalay. Na-mention ko kaina kung may love life, ang imo love life. May shout out ikaw? Shout out lang sa mga kilala ko, kabarkada ko, sa akon nga special someone, Roslyn Galapin. So, mawalan da sa buong anaya, kay kapoy ka sa work. Dugangan ko lang imo shout out ha, kay nagapamati sa aton subong si RD Reyes. Shout out niya si Elmer Sanchez. Ano ni Sanchez? No, good morning gid, and also kay Jan Warren and Nieva. No, shout out man, and also sa kay Jan Magallanes. So shout out sa nagapamati karon diri sa aton sa Radyo Pilipinas. Kag thank you very much Jessie, no, sa imong pag-share sa aton. Hopefully sa pag naton pag kinit-anay o kung mag-interview ako liwat sa imo, if may chance, no, ano ka na, board passer, no? Licensed agriculturist na ikaw, Jessie? Yes, ma'am. Pangamuyuan ta na, ma'am. And kuha kagid, hindi lang magpangamuyo, kuha kagid sang board, no? Review, no? Para nga syempre sa tanan nga mga exam dapat mag-review and tuduhan review kag syempre sa bulig man sang Ginoo, Jessie. So may mga ara pa ikaw nga luyag ipalabot sa tagpalamati sang Radyo Pilipinas? Thankful, thank you so much, ma'am, sa Radyo Pilipinas. Nakashare ako sa ako nga story, kay Ma'am Marigold, thank you man so much, LGU Buena Vista sa Guimaras State University. Kung hindi dahil sa inyo, wala ko subong. So dako gid nga pagpasalamat ko sa inyo tanan, hindi ko na kamo maisa-isa. So salamat gid sa inyo tanan. Yes, so thank you very much, Jessie, sa imo man nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Good morning, no? Halong-halong sa imo nga
pagbiyahe man no, from imo nga mga transaksyon. So, maayong aga, Jessie. Good morning sa liwat, ma'am. Yes, nabatian mga kabiyanan si Jessie Ortega sang Buenavista, Guimaras. Kanami lang pamatian mga kabiyanan no, sa mga mga inagyan ang aton sining mga beneficiaries ang programa sa gobyerno, particular man sa ining bahin ang Department of Social Welfare and Development through sa ila sining program nga Pantawid Pamilya Pilipino program. Sa kada Monday mabatian naton ang nanuhay-tuhay no nga mga ila eksperyensya from parents to ila sining nga kabataan, sa ila sining nga struggle, sa ila kapigaduhon, kag nangin madinalag-on no ang outcome sa buligban sang mga programa sang aton sa iya nga gobyerno. So subong iyang edisyon sa aton programa si Jessie Ortega ang nag-share sang iya sa iyang inspiring story. Shoutout ko man no si Tisay, si Montesa Kauyudan. Thank you gid no sa mga pag-facilitate sining mga beneficiaries ang Pantawid Pamilya Pilipino program. Kag ang pag upod man sang ila sining mga pamilya sa aton every time no nga mag guest sa aton sining programa. Okay, dali na lang anay ako kutob mga kabiyanan. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon. Pamati ka mo diri sa mga local programs sang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga update later on no, sa mga nagakalanabo, hindi lang sa Pilipinas o sa Region 6, kundi sa bilog ang kalibutan. Particular, ang ginamonitor naton sa bahin sa mga overseas Filipino workers nga kung sa diyan ariman diri no taga Western Visayas o Negros Occidental nga posible maapektuhan sang gera no sa bahin sang Middle East. Mga partners ko sa technical side sa studio, Alan Defante, sa bahin sa transmitter si Rochelle Jones Sotahero. Magkakita na kita liwat sa Monday no same time 10 o'clock until 11 kag subong yang bulan Fire Prevention Month. Maghalong-halong kita sa mga ginakuti naton nga mga lighter, mga ginasindihan nga kandila, no kag ginapabayan nga mga naka-on o naka-plug nga mga kuryente no sa mga inyo sa iyang gina-plug nga mga electric fan, electric stove, no mga inyo nga plancha, inyo mga TV, maghalong-halong gid mga kabiyanan. Also, sa bulan sang Marso, ang saulog naton sang Women's Month, no? May mga feature story kita dira. Hopefully makapamati kita no sang feature story sang aton sa iyang pagsaulog karon nga bulan sang Marso bilang Women's Month. Pakita naton ang ikasarang no sang kababainhan and ang ila sa ning mga achievement, ang kadalagan no nga kung sa diin sila ang nangin rason para nga ma-empower man no ang aton sa ning nanuhay-tuhay nga mga sektor, for example sa education, sa mga patag sang iyang mga kilalabala no nga mga ginahimo o kontrabaho sang mga kalalakihan nga kung sa diin nangin madanalag-on ang aton siniya nga mga kababainhan, so gina-honor gid naton ina no, and also ang sabahin man sang nanuhay-tuhay nga sektor gid naton ina ginadumdum kag ginapanginbulahan. So dali na lang anay kutob ako mga kabyanan. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radyo Journal.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.